lalo na sa mga mag-asawa, Papa Dudut. Noong magkasintahan pa lamang po kami ng asawa kong si Ruel. Nurse po ako sa isang ospital sa Singapore habang Shima naman po siya. Katapos ng 2 kontrata po ay nag-decide na po kami na magpakasal. Pagkatapos po ng kasal ay hindi na po pinayagang umalis pa ni Ruel. At hindi na rin naman siya sumakay ng barko. Nagkasundo kami na magkasama kaming mamumuhay dito sa Pilipinas. Ayoko na rin talagang umalis, Papa Dudut, kasi gusto ko ring matutukan ang bubuin naming pamilya. Tinuloy namin ang business na maliit na restaurant ng Mama at Papa ni Ruel. May edad na rin kasi ang mga magulang niya at hindi na nila kayang magpatakbo ng restaurant. Papa Dudut, sa loob ng 3 taon ng pagsisikap namin na makabuo ng asawa ko, hindi kami nabiyayaan ng anak. Madalas rin kaming tinatanong ng mama at papa niya kung kailan namin sila mabibigyan ng apo. Hindi lang po ang naisasagot namin sa kanila. Inisip namin na baka hindi pa lang talaga na papanahon. Ayaw ko mang isipin pero sumagi sa isipan ko na baka may problema ako. Medyo kinakabahan ako kasi nag-iisang anak lamang po ako, Papa Dudut. Parehong wala na rin ang mga magulang ko at hindi masyadong malaki ang angka namin. Karamihan sa mga kamag-anak ko ay hanggang 2 ang mga anak. Sa side ng papa ko, 2 sa kapatid niya ang walang anak. May matatandang dalaga at binata pa. Pero sa pamilya ng asawa ko ay 4 silang magkakapatid. Pangatlo sa magkakapatid ang asawa ko. Yung ate at kuya niya may mga pamilya na at may mga anak na rin. Punsong lalaki na lamang nila ang wala pang asawa. Papa Dudut, hindi na kami buwabata kaya lakas loob naming pinag-usapan na kumonsulta na sa doktor. Pinandaan namin ang aming mga sarili para kung talagang may problema ang isa sa amin. Nakahanda kami at magagawa ng paraan. Papa Dudut, pagkatapos naming sumailalim sa ilang mga test, doon na nagsimulang